Yan, so ganito. Magbablog tayo gamit tong A7 III. Yan. Okay naman. First time ko mag-vlog gamit to eh. Though, this is a 2018 camera. So, 7 years have passed. Marami ng mga latest camera. So, lumalaban pa rin to sa freelance world dito sa Pilipinas. Mostly, mga naka A7 III na rin, pero yung iba nag-upgrade na ng A7 IV. So, worth it ba mag-upgrade ng A7 IV? Hindi ko masabi, wala akong pera pang upgrade eh. Yeah, wala akong pera pang upgrade sa A7 IV eh. Yan. So, ang masasabi ko, tulad ko na low budget lang naman yung mga nagiging client ko, and hindi naman ako masyado nag-freelance, para sa akin hindi ko kailangan mag-upgrade ng A7 IV eh. Kasi hindi naman ma-appreciate ng client yung mga output na inaano ng A7 IV. Yan. So, ang alam lang nila, yung mga client, ang alam nila is picture, video, SDE. Yan. Hindi nila maano yung mga camera specs. Pero pag ang client mo is mga corporate, yan, medyo particular sila sa mga gamit na ginagamit mo for coverage. Ewan ko ba bakit. Pero mostly lang naman ang output na ginagawa nila is 1080p din naman. So, hindi magmamatter yung mga 4K na yan. Depende kung commercial or depende sa corporate. Kasi minsan talaga particular yung 4K reso, mga matataas na specs na camera sa pag-coverage. Pero, in general, sa akin, tulad ko, yan, mga low budget naman clients ko. So, hindi nagmamatter yung gear. Yan. Siguro kung kung ang kailangan nila is A7 IV, edi mag-hire na lang ako na naka A7 IV. Pero syempre, sasabihin ko sa kanila na may price yun. Hindi yun pasok sa low budget na tulad na ino-offer ko. Syempre, nakakaya naman sa freelancer na nag-invest ng gamit para doon. Yan. Kaya kapag naghahanap ako ng mga tao, ini-specific ko talaga na A7 III lang. Kasi yun lang yung pasok sa budget ko. Then isa pa sa problema pag A7 IV ka, lalo ako, hindi naman ako nakasubscribe sa mga pang-edit ko. Napakahirap i-edit ng RAW ng A7 IV. Kailangan updated yung pang-edit mo. Medyo naghigpit na eh. So hindi na tayo makakuha ng pirata. So ang mahal ng pang-edit. From 1.5 ang subscription, parang tumaas yata into 3,000. Tapos may maghahanap lang ng photo na 1.5 ang budget, 'di ba? Tapos gusto nila color graded pa, aba. Kakaiba talaga mga client ngayon, 'di ba? Napaka-demanding ng mga clients today. Yan, ano ba masasabi natin sa wedding industry dito sa Pilipinas? Ang masasabi ko dito, okay naman, pero yun nga, hindi naaayon yung presyo kasi ng ibang naghahanap sa gusto nila mangyari sa wedding nila. Minsan super high-end ang gusto nila, pero yung budget nila is hindi naman pang high-end. Real talk lang, hindi ako ng lalait ng mga couple na budget meal. Pero kung titingnan natin talaga ang budget nila, for example, sa photo video, kasi photo video ko, ang budget nila nasa 30,000, pero ang gusto nilang mga output is tulad ng mga sa high-end. Yan. Ang behavior ngayon ng client, iba eh. Matindi ang behavior ng client today. Ngayon, ang gagawin nila, maghahanap sila ng mura. Then pag hindi nila nagustuhan, irereklamo na lang nila. Ganyan ang behavior ng mga clients today. 'Di ba? Parang talo ang supplier. Nag-offer ka na ng umayon ka sa gusto nila. Then ang nangyayari, pag hindi nila nagustuhan yung serbisyo mo or yung output mo, irereklamo ka nila. So talo ka na kagad, wala kang laban. As a studio owner, isa sa pinakamahirap talaga is yung budgeting. Kasi
Yung mga freelancer, yan, nagtataas na rin sila ng rate. So, hindi naman tayo makapagtaas ng rate kasi ang hirap itaas ang rate kapag yung client mo is hindi naman kaya bayaran. Madaling sabihin na hindi sila ang client para sa'yo. Pero ang nangyayari, kailangan natin ng budget para meron tayong pangbigay sa pamilya natin. So kahit mababa yan, papatusin natin yan. Ang nangyayari, wala na talaga mga freelancer na pwede sa budget. For example, ang hinahanap ng client is 5K photo video na. Sabihin natin KD. Napakahirap mag-budget ng tig 2.5 sa freelancer kasi ang freelancer, ang nagiging minimum rate na nila is 3.5, 4,000. So napakahirap i-market nung 8,000 na package sa mga low budget clients. Minsan nga wala tayo nabubuk kahit 5K na lang yung ino-offer natin. Kasi yung iba napakababa talaga ng kanilang budget, working budget. Yun, kasi ang sabi ko sa inyo, ang behavior na ngayon ng client is maghahanap kami ng mura pero pagka hindi namin nagustuhan yung output, irereklamo namin. Like, nagkaroon ako ng client before. Binigay ko sa kanya is 5K. Tinanong ko siya, nagtatanong siya if ano ba yung video na nakasama ng 5K. Pero clear sa pakete ko na full video lang. Yan. Then, sinasabi niya, pwede bang highlights? Sinabi ko sa kanya, pwede naman po kung yun ang pipiliin nyo. Pero ang nangyari, hindi siya nag-confirm kung anong gusto niya. So, automatic, kung ano yung pakete, yun yung serbisyong ibibigay natin. So, nagkapasahan na ng output, nagtanong siya, wala ba yung parang short version yan, yung may tugtog? Sabi ko, ma'am, hindi naman kayo nag-confirm kung anong video ang kukunin nyo. So, automatic, ang gagawin nating video is full video. So, medyo nagagalit siya na hindi daw siya na-inform. Clear naman yon na binigay nating pakete is full video. And binigyan lang natin ng consideration na kung mag-highlights. Ang problema, hindi sila nag-confirm. So, yun ang masakla. Pagka hindi nila nagustuhan, malaking possibility mag-report sila or i-post nila tayo na hindi sila satisfied sa ating serbisyo. Yan, meron din tayong experience na sa wedding industry naman. Meron akong nakausap na nag-i-inquire. Sabi niya, "Sir, kaya bang photo coverage and SDE?" Sabi ko, "Magkano po ba ang budget nyo?" Sabi niya, 15K. Isipin mo saan ka maghahanap ng tao nakakasya sa 15K. Isipin mo sa isang tao pa lang sa photographer, 4K na. Walang photographer na tumatanggap na solo sa wedding kasi napakahirap ng wedding. So, kung may tatanggap man, syempre mataas ang rate niyan. Yan. Tapos sa SDE pa, minimum niyan 2 videographer, 1 editor. So, paano mo hahatiin yung 15K sa mga tao na yon? Isipin mo, wala pang transportation yon, wala pang service. So, paano mo paano mo sila pagkakasyahin yon? So, sabihin natin, may nakausap tayo 3.5 sa photo. Hindi natin masasabi yung quality nun. Sa video, 4K ang main cam, 4K ang creative, 4K ang editor. So, abonado ka pa. Kasi 4 times 3, 12 plus 3, 5, 15.5. So, sobrang abonado, di ba? So, sinabi ko, ma'am, meron ako maibibigay sa inyo na service, pero hindi siya SDE. And sabi niya, SDE kasi yung hinahanap namin. So, hindi ko maibigay sa kanya yung serbisyo kasi napakahirap hatiin nun sa mga tao. Doon may mga nakausap na ako. Pero syempre, super hot date yung date niya, June 21. So, malaki ang possibility na pumili ng iba yung kausap natin. So, yun. Napakasakit lang na isipin na tayo yung nagsasakripisyo para sa celebration ng iba. Willing naman silang gumastos pero binabarat nila tayo. Isipin mo, willing sila gumastos na malaki sa catering, sa simbahan, sa setup. Pero pagdating sa something na madadala nila hanggang sa pagtanda nila, akala nila napakadali lang at napakamura. Sige, pwede naman natin gawin na sabihin natin ganong sa presyo, pero yung iba kasi, gano'n na nga yung budget nila, pero grabe sila mag-expect. Yung iba, gusto nila
kung ano yung nakikita nila sa ibang studio, gusto nila ipagaya. Yun ang napakasakit, 'di ba? Hindi nila kaya yung studio na gusto nila. Tatanungin nila ngayon tayo, kaya nyo po bang gawin to? Kung titingnan natin, napaka-creative nung gusto nilang gawin. Ang paggawa ng creative shot is, at ano yan, napakasakit sa ulo niya. Kasi iisipin mo, paano mo gagawin yung creative shot sa location nila? And paano mo sila ilalagay sa frame? Napakahirap mag-isip niyan. Hindi yan basta click lang na, sige, ganito. Pinag-iisipan yan talaga, ginagawa ng vision yan. Yun yung isa sa pinakamasakit talaga na katotohanan sa industry ng photo and video. Left behind tayo when it comes to packages. Yan. When it comes to pricing. Pero wala tayong magawa kasi yun, kailangan natin mabuhay. Kailangan natin pang provide sa pamilya natin. Yan, nakakatuwa naman tong pang vlog ko. Though maiksi lang yung aking rod na ginagamit. Nakakatuwa naman. Kaso ang bigat ng setup eh. Isipin mo, parang nasa 2 kilo na to. So kung hindi ka sanay magbuhat ng 2 kilo or 3, mangangalay ka talaga. Hindi siya yung buhat na para kang nagbubuhat lang ng bigas ganyan. Hindi, nakataas, nakaganon ka. So ibig sabihin, kung mahina shoulder mo, kung hindi ka nagsho-shoulder, yun dito, mangangalay ka agad. Yan. Kaya nga, kung mapapansin nyo, parang shaky na yung video, pero wala tayong magagawa. Pwede naman itong i-stabilize. Yan. Okay guys. Bye-bye.